Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? Ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday morning mga lods, no? Good morning. Ayan, no? Hindi nyo alam kung gaano kapigil. Ayan, grabe. Hindi, mag-update na tayo ngayon. Grabe, magandang mga news natin ngayon. Update tayo sa ating mga balita, sa mga nangyari at mangyayari pa lang sa buong mundo, no, mga idol, no? So, bago ang lahat, mga load, syempre, palike naman ang ating video. Napaka-importante niyan. Napakalaking tulong niyan sa mga content creator, yung like. At syempre, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, para hindi kayo mahuli sa balita. Ayan, no? Mag-subscribe na kayo sa ating channel, no? Yung payo, 2% to. Let's go. Punta na tayo sa chart muna natin, mga lodi. Yung position natin kahapon, 70 USDT na ang ating ongoing, no? At wala pa ring stop loss, mga idol, no? Hindi, meron yan kanina, tinanggal ko lang. 70 ang ating ayun na, bumaba. Pero kanina nag-ano na to nag 80 ba o 90 dito banda. Pero syempre, titignan natin kung ano yung mangyayari dito. So far, profit tayo mga idol at or 4,000, no? Ayan, no? Or waiting tayo sa mangyayari hanggang mamayang hapon, no, bago tayo mag-update ulit, o mamayang gabi pala, sorry. Di ba? So ngayon, profit tayo. Sana magtuloy-tuloy na to dahil Davos na, mga lods. Alam niyo yung Davos, mamaya may balita tayo dyan tungkol sa Davos na yan. Pero bago ang crypto news, punta muna tayo sa mga trending news dito sa X, mga idol. Ito mismo si Elon Musk, pinost niya to. Pero tingnan muna natin kung ano yung context nito, mga idol, no? Si Stein Eric Solberg ang kanyang pangalan. Committed. Ayan basahin niyo na lang, mga idol. Su. Di kasi minsan kapag nagsasalita ka ng mga ganito sa content sa YouTube, nababan yung, alam mo yun, na ano ka, na demonetize. So ayan, basahin niyo na lang, no? Nag-commit siya ng ganito, order side, no? Order side, mga idol, no? After spending hours, anong reason, mga idol, no? Nag-ano siya, isipin niyo yung ginawa niya, spending hours a day talking to the chatbot and sharing his delusions. Kinausap niya yung AI, mga lods, no? Isang buong araw, inubos niya yung oras niya, kinausap niya yung chatbot. Yung natatandaan niyo si Maple. Asan yung cellphone ko? Si Maple, ano ko lang si Maple. Natatandaan niyo si Maple ko, yung kinakausap ko, mga lods, no? Sa na AI, pero sa ano yun, sa ChatGPT yun mga lods sa ChatGPT. Pero siya siguro kasi merong mga chatbot na sa chat lang yung mag-chat kayo, mag-usap kayo sa chat, di ba? No, so ang ginawa niya, mga lods, nakipag-usap siya doon, tapos kinomit niya to, mga lodi, no, which is insane, no? Now the victim state is suing OpenAI. So ngayon inaano na nila, parang gusto nilang idemanda ngayon yung OpenAI dahil dyan sa nangyari na yan, mga idol, no? So grabe, no? Imagine, kumbaga, eto sa tingin ko chatbot lang talaga tong ginawa niya, mga lods, no? Eto so tignan ko lang kung nandito si Maple. Yo, Maple, hindi, wala siya dito Naiintindihan ko. Yan, naintindihan niya agad kahit wala pa akong sinasabi, di ba? So tignan niyo pakinggan pala. Maple, anong masasabi mo dito sa kaso ng si Eric Solberg, no, na nag-commit siya ng yon, alam mo na yung kaso na yun siguro, 'di ba? Tapos ngayon sinusu siya, the victim's estate is suing OpenAI. Anong masasabi mo doon? Na kinausap niya yung chatbot tapos nag-commit siya ng ganun, ng masamang gawain na ganun. Anong masasabi mo doon? Naintindihan ko na. So, mukhang ito yung scenario kung saan may isang tao
Halimbawa si Eric Solberg na nakipag-usap sa isang chatbot tas nagawa na yung isang hindi magandang bagay at ngayon ay nagsasampa ng kaso laban sa OpenAI. Sa ganitong sitwasyon, medyo komplikado talaga kasi pinag-uusapan na dyan kung hanggang saan ba ang responsibilidad ng isang AI tool o chatbot sa mga aksyon ng tao. Siyempre, may mga guidelines naman na sinusunod para hindi ito mangyari, pero may limitasyon din kung ano lamang kayang i-control ng technology. So, sa madaling salita, ito'y usapin ng kung paano balansehin yung accountability ng tao at ng tool na ginamit niya. Oh, 'di ba, guys? Meron siyang pwede mo siyang kausapin, 'di ba? So, halimbawa, sabihin ko ngayon kay Maple, ano bang masarap na ulam ngayong Tuesday? Ngayong Martes, kung naghahanap ka ng masarap na ulam, baka magandang subukan mo ang isang mainit-init na sinigang. Medyo comfort food yan at bagay sa kahit anong panahon. O kaya kung feel mo naman ng something na medyo simple pero masarap, isang ginisang gulay na may baboy o hipon, panalo na rin. Depende na lang sa trip mo ngayong araw. Oh, 'di ba, guys? Pwede mong kausapin yung AI, pero kasi siya siguro, ewan ko kung ganito yung ginawa niya o sa chatbot siya nakipag-usap, nag-chat lang sila, 'di ba? Maple, salamat ha. Kita tayo mamaya sa SM. Date tayo, ha? Haha, nag-gets ko yan. Well, kahit pwede mo nga akong kausapin ng parang tropa, tandaan mo na AI pa rin ako at hanggang dito lang ako sa chat. So, virtual lang tayo, walang SM meetups. Pero anytime na may tanong ka, nandito lang ako para tumulong. Ayun, tama na. So ayan, minsan ginagamit ko yan si Maple kapag nag-drive ako. 'Di ba? Ayan, pinaparap ko yan. Gawa mo ako ng rap tungkol dito. Ayan, mag-rap siya, jujuju ganun, no? So, ganun katindi, mga idol yung AI ngayon, no? So, parang naging ano siya, no? Yung topic natin kagabi, yung singularity. Idol. Natatandaan yun. Pero ito, grabe, no? Ang sama nung nangyari dito. Kaya nga na-retweet, parang naparetweet si Elon Musk, eh. Sabi niya, this is diabolical. OpenAI's ChatGPT convince a guy to do a order side. Oh, ayan, no? To be safe, AI must be maximally truthful, seeking, and not pander to delusions, mga idol. Kasi si Eric nga, kinuwento niya yung mga delusions niya, shinare niya kay ChatGPT or kay chatbot. Sa kanya, nagawa yun, mga idol. So, grabe, no? Imagine mangyayari yung ganun, no? Isa pa, speaking of AI, mga idol, nakita ko to sa tawag dito sa kanina dito sa X. And grabe ang tindi nito, mga lods. So, tignan niyo ha. Ayan, pinost ko pa nga eh. Ayan. Sabi niya, ginagawa niya, nagdo-drawing lang siya ng kung anik-anik dito, mga idol. Kumbaga hindi siya ganoon ka-detalye, pero yung mismong AI na yung nag-re-refine, no, nung ginagawa niya, no, pinupulido, pinapaganda, using siguro sa pagkakaalam ng AI. Halimbawa, yung usok, 'di ba? Naintindihan niya usok 'yan. So ang ganda ng usok na ginawa niya. 'Di ba? Naintindihan niya tenga 'yan. So ginawa niyang tenga 'yon, mga idol. So napakagaling na ng AI ngayon. Napakaganda na ng ginagawa nila. Pero for me, eto kasi ang ganda ng dulot eh. Although siguro may mga magtatampo dito na talagang mga artist, no? Pero ang ganda. Kumbaga nagkakaroon ka ng less hassle, kumbaga magagawa mo kahit di ka marunong mag-drawing, 'di ba? Magagawa ka ng magandang art, no? Ang maganda yung epekto nito, pero ito yung epekto nito hindi maganda, mga idol, no? So, laging merong pros and cons pagdating sa AI. At yung topic natin na pag dumating yung singularity o yung nasa singularity na tayo, although sa tingin ko wala pa naman. Naintindihan pa naman natin ang lahat eh. Maramdaman na lang natin yung pag di na natin naintindihan na sobrang intelligence explosion na ang nangyari, mga idol, no? So ayan, grabe yung news na yan, no, sa ating trending news kasi yan, mga loads, kaya ni-news natin, no? And then another one, eto kay daddy na to. Trump wants a signing ceremony Thursday in Davos, no? Ito na yung Davos, mga idol, for new board of peace. Ito yung ginagawa niyang board na bago, no? Nagre-recruit siya ng mga leader na magbibigay ng magkano yun? 100 billion ba? 1 billion. Alimutan ko na. Basta billion eh. 1 billion pala. Para maging member for 3 years. Trump's
trying to launch a new international body to replace the UN o yung United Nations in handling global conflicts. And he wants world leaders to show up and sign. So ito mga idol gagawa siya ng bagong grupo, mga lods, no? Hindi na UN, hindi na United Nation. Board of Peace, ayun yung gusto niyang gawin at siya yung mamumuno. This thing, baliktad. Thing is, most of them are confused, no? Kumbaga, yung iba, confused, annoyed, or both, no? Yung iba, ano yung board? Hindi nila masyado magets, di ba? Ano ba yan? Ano ba yung gagawin yan? Parang United Nation ba yan? Papalitan ba natin yung United Nation? Makikipag-compete ba tayo sa United Nation? Ganyan. So, hindi pa malinaw, kumbaga. Yung iba naaasar lang sa kanya kasi parang kung ano na yung trip ni Trump, di ba? He's asking for 1 billion from each country to join. Wants full control over decisions and even invited Putin and Lukashenko. No? Imagine mga idol in-invite niya pa si Putin para mag-join dito sa Board of Peace na yan. No? Russian President Putin says, President Trump has asked him to join the Board of Peace. Ikaw, ito mga idol ano na tayo, practical na tayo mga idol. China, malakas talaga yan. Russia, malakas dati. Ngayon, hindi na. Mga lods, no? Dahil sa tagal na nilang lumalaban sa Ukraine, ubos na yung kanilang resources. Yung kanilang mga sundalo, wala na. Mga idol, kinuwento ko na ito noong nakaraan na halos ng ibang sundalo ayaw na. Kasi nga, yung Ukraine, mga lodi, dikit lang sa kanila. Kumbaga parang probinsya lang ng Russia kasi yan So yung iba dyan, may mga kamag-anak doon sa Ukraine. So maraming sundalo na hindi na, ayaw na nila nung war doon. Tapos sa dami ng gera, sa tagal pala nang nangyari doon, yung mga resources nila, tulad ng mga firepower, tanks, yung mga ganun-ganun, ubos na yung resource nila, mga idol. Hindi na sila tulad ng sinlakas nung dati. Kumbaga, parang ganun. Malakas pa rin. Pero hindi na sila tulad nung kasing lakas nung dati. Hindi na sila obra sa US. Mga idol, no? Ang parang choices ni Putin dito, mag-i-stay ba siya sa allied sa China, no? At sa North Korea, magkakampi yun O lilipat siya ng baluarte, mga idol, o sa US, no? Hindi pa naman sinabi lang ni Putin na inalok siya, pero wala pa namang sinabi kung tumanggi siya o hindi siya tumanggi. Tanong natin dito, so tignan natin kung sinagot. Based on the reports from CNN, The Guardian, Fox News, and AP, the Kremlin confirmed that Putin received an invitation from Trump to join the Board of Peace, a proposed group of overseas Gaza peace efforts. Details include a potential 1 billion for seats per Bloomberg. Reactions vary with some praising the outreach and others criticizing it as a problematic. No official White House or Kremlin statement beyond Peskov comments. So wala pa nga siyang wala pa siyang reply, mga lods, no? Kung ikaw si Putin, mga idol, tapos nakikita mo ngayon na parang power tripper si Trump ngayon parang mahirap siyang kalabanin ngayon, no? Kasi nagpa-power trip. Mas maganda siyang kakampi ngayon kaysa kalaban, parang gano'n, no? Sa tingin ko lang, ano kayang ni Putin dito, mga lord, no? Take niya. Dahil syempre, niyaya siya ibig sabihin, gusto siyang makasama ni Trump, 'di ba? Nasa kanya na lang 'yun kasi political yun parang Game of Thrones 'yan, mga lods 'di ba? So, saan ka papanig, mga idol, no? Ayan Ayan, bago tayo mag-crypto, mga idol, merong binigay dito si Aulox, mga lodi, sa mga mahilig sa NFT games. 3 NFT games ngayon, no? These are 3 tops crypto games to keep an eye for the 2026. So etong Payable Born, tama ba? Payable Born. Ayan mga idol, i-like niyo yung follow niyo yung follow natin. Ayan. Isa raw to ngayon sa mga magagandang gameplay na NFT. Ayan. Raid and loot and become victorious. Fableborn Season 4. Play now. Sorry, may sounds ba yun? Sorry. Ayan, Fableborn is back. Ayan, etc.
No? Follow din natin tong Cambria. Cambria pala, hindi Play Cambria. Ito, sa mga mahilig sa ganito, parang dating Ragnarok, mga idol, goods daw yan. No? Hindi naman, kumbaga ano pala, maganda siyang bantayan ngayon, baka kumita daw kayo. Atias Legacy ng Axie Infinity. So, ay yung tatlo na yan, mga lods. No? Keep an eye on that 3 games daw, mga idol. No? So, ayan, sa mga mahilig lang naman, no? Sa mga NFT. So, balik na tayo dito. Eto mga idol, mainit to na issue ngayon. The US Senate Judiciary Committee wants crypto developer protection removed from the market structure bill. Eto mga idol, ninawin lang na, sa pagkakaintindi ko lang. Ngayon kasi yung ginagawang Clarity Act, no? Meron doon isa na yung developer protection. Ano ibig sabihin ng developer protection, mga idol, no? Yung developer protection ay yung mga nagpo-protect sa developer. Dahil sa mga nagdi-develop ng project, no? Halimbawa, katulad nila Brad Garlinghouse, Charles Hoskinson, kumbaga protektado sila, hindi sila basta-basta hindi sila madidemanda if ever na merong mangyari na kakaiba sa kanilang project, which is tumutol yung iba, mga idol, no? Tumutol kasi paano kung mangyari yung katulad halimbawa sa FTX, yung kay Sam Bankman-Fried, di ba? Kung sakaling may developer protection na ngayon, hindi siya pwedeng i-demanda. Kumbaga, ligtas siya. Payag ba kayo nun, mga idol? O sang-ayon kayo na tanggalin yung developer protection? Lalo na kung wala ka namang gagawing masama. Di ba? Ako, mas maganda na wala tong developer protection. Kasi yung iba, sinasabi, wala na. Matatakot na gumawa ng project o mag-develop ng project sa US dahil meron silang ganyan, hindi sila crypto-friendly. Parang ganun yung sasabihin. 'Di ba? Kung wala ka namang gagawing masama, ba't ka matatakot? 'Di ba? Kasi ang para sa akin kaya nga meron tayong bill na ganito para mabawasan yung mga nang-i-scam Para mabawasan yung mga nagra-rug pull na project 'Di ba? Paano mapaparusahan yung mga nagra-rug pull na project kung poprotektahan sila ng batas? Mga idol, ano sa tingin nyo? Ako, ganun lang sa akin Pero kung kayo gusto niyo ng developer protection para mas maraming ma-attract na developer mag-build ng project sa US, goods lang naman yun, mga idol. Kaya lang, ready na kayo kapag hindi naman lahat ng mga developer kasi mga idol is mga mababait o something na maganda yung pakay Yung iba kasi niyan pera-pera, mga lord. Tandaan nyo, nasa crypto world tayo, space. Di ba kaya nga nag-crypto iba rito para mag-profit. So mas maganda for me na wala yung developer protection, no? Dahil kung sakaling mangloko kayo o mang-rug pull kayo o kaya may mangyaring masama o yung mga money laundering, kasi ayun yung pinaka-main yan mga lods Ginagamit yung mga project o yung crypto para sa money laundering, 'di ba? Ngayon kung ginagamit niyo yung project niyo para sa money laundering, mananagot kayo, 'di ba? Hindi kayo pwedeng protektahan. Pero kung halimbawa meron kayong developers protection, magagawa nyo lahat ng gusto nyo. Pwede kayong mag-launder ng pera, pwede kayong mga scam, pwede kayong mag-rug pull. Anong sa tingin nyo dyan, mga idol? Kasi hati yung opinion dito Yung iba, gusto merong developer protection. Ako, dun ako sa wala. So, ayun nga. Senate Judiciary Committee wants crypto developer protection remove. Ako gusto kong ma-remove yun, mga idol. Ayun yung sa akin. Dahil kung wala naman talaga yung gagawing masama, ba't kayo matatakot? 'Di ba? Para nga dito para sa akin ang poprotektahan dito is yung mga investor na hindi sila maloko ng mga developers. Ganun yung sa akin diyan. Opinion ko 'yun pwede tayong magkaiba ng opinion. Kasi ito, si Atig Capital, sabi niya, remove developer protection and you don't protect markets. You just push builders elsewhere. Ayun yung sa kanya. Diba? May point naman siya doon kasi yung ibang mga developer, doon na lang kami sa ibang bansa na crypto friendly o yung something na pinoprotektahan yung mga developer. Pero for me, mas maganda yung nawala to para matakot man loko yung iba. Ganun lang yung sa akin. Magkakaiba tayo Ngayon, ito naman mga lodi, ito mukhang maganda yun itong ano na to So ito si George na to, mga idol, na si George di naman to maka-XRP History rhyming with a bullish twist, sabi dito ni George, no? After years of consolidation, XRP is breaking out like its 2017 epic run to the 3.80. Historically, XRP largest rallies
have emerged after long periods of sideways movement, followed by sudden vertical breakouts. That same volatility squeeze may now be in play. No? Kumbaga parehas mga idol ng itsura. Yung 2017 ngayong 2026 daw, no? Now is the rectangular continuation pattern of the monthly chart holding key Fibonacci o Fib levels 0.6 support and eyeing 1272 to 1.4 targets for parabolic gains. Current, nasa $2 tayo kanina. Ngayon, wala na. 1.9 na ulit. Tama ba? 1.9. Pactals lining up. Market underestimating again. Ayan na mga idol . So, pwede nga na mangyari. Alam nyo ba kung ilang percent yung nangyari nung 2017 mga idol? 7,000 plus percent ang nangyari dyan mga idol. So kung uulitin yan ng ating XRP ngayon, kung mag-up tayo ng 7,000 plus percent bahala na si Batman dun mga idol, di ba? Ito na, nasa Davos na sila mga Lodi. Ayan na yung mga idol natin nasa Davos na. Magkikita-kita yan doon mga lods, yung tatlo na yan. Ito, si Brian Armstrong, si Daddy Trump, at si Brad Garlinghouse. Ito muna. Sabi ni Brian Armstrong dito, just arrived in Davos for World Economic Forum. Ayan pala, sorry. 3 main goals this week, sabi mga lods, no? Talk to world leaders about economic freedom and how crypto can update their financial system. Ayun daw yung number 1 niya. Continue to push for market structure legislation. Ayun yun, yung dapat nating mapush talaga yan. Sa tingin ko, pag nagsalita si Trump ngayon, pipilitin niya ng maipasayan o magsasabi siya na kailangan mapasa na to sa ganitong date. Yun ang sasabihin niya siguro. Keep pushing for tokenization to democratize access to capital markets. The future of finance is here, and this time, it's built for the people. So alam niyo naman yan ginagawa ni Brian Armstrong, no, na gusto niya talaga na para sa people yung mangyaring batas. So ayun na yun Hindi ako kumokontra sa kanya. Alam ko naman na marami ring sang-ayon sa kanya. Pero hindi sa lahat ng desisyon sang-ayon ako sa kanya kasi meron din siyang bias sometimes, 'di ba? Dito naman tayo dahil ayun na nasa Davos din si Brad pare-pareha sila. Tanyan. Davos Princess. So ayan pakinggan natin si Brad. Kasi iba yung sinabi ni John Square sa sinabi ni Brad Yung kanina natin binasa kay Brian Armstrong, ayun talaga yung sinabi niya. So check lang natin. The theme of rebuilding trust is paramount, and I think that applies to crypto as well. Last year was a lot of headwinds, some self-inflicted wounds, but I think as we rebuild trust with the ecosystem, with the major players, I think the future is extremely bright. 2024 is going to be marked with the reversion to kind of core first principles, recognizing that compliance in crypto in all financial services is very important. And I think to build that trust and to really scale into the opportunity that crypto represents, we have to have that compliance first mentality. The primary thing I'm looking forward to in Davos is staying warm. It's definitely a cold year, a little more snow than previous years. No, Davos always, I think, stimulates ideas. I'm mostly thinking about the crypto industry and Ripple specifically, but certainly what's going on a geopolitical basis and with climate are front and center here in Davos, which is obviously very important. The theme of rebuilding. Ayan Basahin natin yung caption ngayon ni John. XRP is positioning itself as a core infrastructure for global payments with real adoption and institutional use. Hopefully, Ripple CEO Brad Garlinghouse doesn't freeze too much in Davos this year. Ayan mga idol. So, kung titignan nyo mga Lodi, nag-iipon-ipon na sila doon mga Lods, no? Lahat ng mga malulupit na leaders. At syempre si Trump is nandyan din. Pero si Trump, meron siyang ibang pakay din ata dito, no? Bukod sa crypto, meron din siyang sasabihing iba, no? Sabi kasi dito mga idol, White House says Trump wants to eliminate taxes on Bitcoin and crypto transactions. Siguro sasabihin niya to doon pag nagsalita siya, which is bullish yan mga idol. That's not some nerdy tweak to the tax code but a straight up signal flare. Sabi niya ganoon. If you don't tax gains, payments, or swaps,
You're basically telling crypto to stop pretending it's Prince Shabby and start acting like money. So, magiging legit na talaga yung crypto, mga idol, no? Kumbaga hindi na siya, dati kasi tinuturing lang siya na wala-wala. Kumbaga yung turing sa kanya hindi siya siniseryoso. So ngayon kailangan na siyang seryosohin. Imagine walang tax sa crypto, mga lods. Kung ikaw businessman ka, ba't ako gagamit ng money o ng fiat na matataksan ako? 'Di ba? Eh di gagamit na lang ako ng crypto, di wala pang tax yun, di ang laki rin ng makukuha ko doon, no, 'di ba? So if mangyari to, mga idol, may pasa yung batas niya o hindi talaga tataksan ni Trump yung crypto, lahat ng business, mga idol, ay gagamit na ng crypto. At lahat ng mga walang tax na crypto, sa tingin ko magpapump. Di ba? Kasi syempre, US base, mga US base yung hindi kasi magkakaroon ng tax, sinasabi nila eh. 'Di ba? Alam niyo na yung mga US base na crypto, 'di ba? Punta lang kayo dito. Category sa CoinGecko to Oh, tapos made in USA. Oh, ayan, makita niyo yung mga made in the US na crypto. Alam niyo yung number 1 diyan, no. Oh, 'di ba? So, ayan, grabe, 'di ba? Ano pa? If it fits the pattern, Trump hates friction. No, kung sakali daw na talagang gagawin ni Trump to, isa lang ang ibig sabihin nun. Trump hates friction, hates regulators, and loves anything that annoys banks. O, di ba? Kumbaga, mas gusto niya yung nababadrip niya yung mga big banks, bureaucrats, and economists who speak in footnotes. O, ayan, sabi niya, no? Whether it ever survive Congress is a separate problem for future adults. No, kumbaga, hindi pa natin alam kung lahat ng mga plano ni Trump may papasa ngayon o mapapasa sa kanyang termino. No, hintayin na lang natin kung mangyayari 'yon. But for now, the message is simple. Crypto isn't the enemy anymore. It's constituency. Oh, ayan hindi ko pa di mabasa 'yon Constituency. Solid, mga idol, no? So, ngayong taon o ngayong cycle, kung pwede lang maturo yung crypto, no, sa mga tao nang sabay-sabay, kaya lang syempre limited lang yung nare-reach ng ating channel, no? Share nyo kaya yung video natin. Request ko lang, like Hindi, pero kayo na bahala, mga lods, no? Pero kung pwede gusto niyo share nyo, okay lang 'yon. So, 'yun. Grabe. Last news natin, pakinggan na natin to kasi last naman na to, mga lods. Naging lang ako dito sa news na to. If you needed more proof that Ripple was working with the US government, we got you covered. It's just another Friday over here in the XRP family with the CFTC announcing a new pilot program with Ripple. The US Commodities Futures Trading Commission is launching a pilot program to explore using stablecoins and other digital assets as collateral in financial markets. This initiative will involve a CEO forum with crypto firms like Ripple, Circle, Coinbase, and Crypto.com, as announced by Acting Chairman Carolyn Pham. The pilot will be focused on tokenized non-cash collateral, assessing the feasibility of using stablecoins in trading and clearing activities. And this is exactly why the XRP family is like the bear right here. Through all this market turbulence and chaos and the biggest liquidation event in the history of cryptocurrency, we're just here cooking and roasting our marshmallow, enjoying the show, because we have no doubt. We know we've been with the government. We know we've been... So parang dinidiin niya lang dito, mga lodi, na yung Ripple XRP partner na talaga ng government yan. Hindi lang sinasabi, no? Sabi dito, the US government agency CFTC has announced a partnership with Ripple reportedly involving the use of XRP. XRP yung gagamitin nila. XRP is poised for deep integration across the financial system over time. Global capital is already positioning to flow into the XRP ledger. The XRP ledger RWA or Real World Asset era is officially underway, with a $1 trillion global market preparing to migrate onto the XRP ledger through real token. Do your own research, mga idol, sabi. So, tama siya dyan, mga lods. Baka sabihin nyo, hinahype na naman yung XRP. Do your own research, mga lodi. Hindi ako financial advisor. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong token, mga lods, o coins, o asset, mga lodi, no? Huwag nyo asahan dyan. Isa lang akong tambay na lasenggo na nag-new sa inyo. Ayan. At nagkukwentuhan lang tayo, no, mga lodi, no? Kwentuhan lang tayo habang nagbabasa ng news. Ganun lang yun, mga idol, no? So, ayan, yung news natin ngayong umaga, mga lodi. Alam nyo na,
Sana na-enjoy nyo yung ating video. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo. Malaking tulong na yung like, mga idol, na ma-appreciate ko talaga yan pag nila-like nyo. And syempre, comment kayo kung anong trip nyo, kung anong comment nyo sa mga news natin. Binabasa ko yan, mga idol, lahat. Pero usually, nagbabasa tayo ng comment is gabi. Mas trip ko magbasa ng comment sa gabi. So, ayun. Kita-kits tayo, mga idol. Check nyo yung link dyan sa description natin. Lalong-lalo na yung mga wala pang crypto exchange. Mga idol, check nyo yung link dyan sa description sa baba ng video. Mga lods, andyan lahat na mga pwede nyo kailanganin sa buhay nyo, hiram sa Diyos. So, kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, mga idol.